Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang unang Timoteo 3:15. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Napakaliwanag mga kababayan sa ating nabasang ito. Ang iglesia po na itinayo ng ating Panginoong Kristo na siyang iglesia ng Diyos ng buhay ay ang haligi at saligan o suhay ng katotohanan ayon po sa Biblia. Sa ating episode ngayon, tatalakayin po natin ito pong Lent o Kwaresma mga kapatid. At sa ating episode ngayon ay tatalakay natin itong ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Dan Omar Leibag sa kanyang pagtutulig sa tungkol nga dito sa ginaganap na Kwaresma ng mga Katoliko, mga kababayan. Ano ba ang masasabi ng ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa paggunita ng mga Katoliko ng Kwaresma? Ito, pakinggan natin siya mga kababayan. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Ayon po sa ating napanood mula kay Dan Omar Leibag, walang kinalaman daw ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika. Ang tanong, totoo kaya ito mga kapatid? Paano ba mapapatunayan ni Dan Omar Leibag ang nasabing claim na ito laban po sa Kwaresma ng Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin siya mga kababayan. Mga kaibigan, ano po ba ang tinatawag na Kwaresma? Sa isang aklat Katoliko na pinamagatang The Question Box, ito po ay isinulat ng isang paring nagngangalang Bertrand Conway. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito po sa page 442. Ang taunang pagbubulay-bulay retreat ng Iglesia Katolika na hinihimok ang mga Katoliko na makibahagi sa taimtim na pag-aalaala ng ating katubusan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang 40 araw ay iminumungkahi ng pangingilin nila Moises, Elias at higit sa lahat ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ayon po sa otoridad Katoliko, ang Kwaresma daw ay pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Subalit, ang tanong, ito po ba ay nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol? Pakinggan po ninyo. Dito pa rin po sa aklat na ipinakilala po namin kanina, doon pa rin sa pahina, sa page 442, ganito po ang ating mababasa.
Ang Kwaresma ay unang binanggit sa ikalimang kanon ng Konsilyo ng Nicea 325. Hindi po pala nagmula sa aral na itinuro ng mga apostol ang paniniwala sa tinatawag na Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Ito po ay inimbento lamang ng Iglesia Katolika Romana sa Konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century o ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol ng panahong yon. At tapos na pong masulat ang buong bagong tipan ng Biblia. Aba, grabe naman yan ha. Sige, susuriin po natin itong sinasabi ni Dan Omar Libag na ang Kwaresma daw ay ang paghihimok sa mga Katoliko para igunita ang pagkamatay ni Kristo sa krus. At may binatayan siyang aklat, yung The Question Box ni Bert Rand Conway sa pahina 442. Ayan, nakikita niyo po sa screen. At tama naman, ang Kwaresma, yan naman talaga ang ginagawa nating mga Katoliko. Ang Kwaresma po ay ang panahon kung saan tayo po ay nag-aalala sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo at nasa Biblia po yan. Alalahanin po natin ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Ano bang dahilan? Bakit natin ginagawa ito? Sa unang Pedro 2.21, ganito po ang ating mababasa. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Napakaliwanag, ang pagdurusa pala ni Kristo para sa atin ang siyang magiging halimbawa para sa ating buhay Kristiyano, mga kababayan. At ayon din po kay Dan Omar Libag, nagsimula daw ang Kwaresma noong ika-4 na siglo sa Council of Nicea at binasa rin niya yung nasa page 442 na sinasabing Lent is first mentioned in the 5th canon of the Council of Nicea 325 AD. Ang tanong sa puntong ito, totoo kaya itong sinasabi niya, mga kababayan? Sige, suriin nga natin. Ito po yung aklat, The Question Box ni Bert Rand Conway. Ito po ay may nihilobstat ni Arthur Scanlan at imprimatur ni Patrick Cardinal Hayes na isinulat noong 1929. Ganito po yung nakasulat sa page 442, yung Lent is first mentioned in the 5th canon of the Council of Nicea 325. Nakikita niyo po sa screen, mga kababayan. Pero kung unawain mabuti ang nakasulat, mukhang hindi po naunawaan ni Dan Omar Libag ang kanyang binasa, mga kababayan. Ano bang tinutukoy nitong sinasabi ng aklat? Sinasabi po dito, yung tinutukoy po ng nasabing aklat, mga kababayan, ay yung salitang Lent. Yung salitang Lent po ay unang minensyon sa ikalimang kanon ng Council of Nicea. Katunayan, ipapakita ko po sa inyo yung Canon Paragraph 5 ng First Council of Nicea. Nakikita niyo po sa screen. At ayan, yung salitang Lent. Nako, ito talagang si Dan Omar Libag. Palpak yung reading comprehension niya, mga kababayan. Kung tumutukoy sa salitang Lent at hindi yung Lent mismo na kaganapan, ang nakasulat sa aklat na ito ni Conway, ibig bang sabihin, noong 325 AD din ba unang ginawa ang Lent o Kwaresma kagaya ng sinasabi niya? Ito, pakinggan natin ulit. Ang Kwaresma na ipinangingilid ng Iglesia Katolika bilang umano'y pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo ay hindi po biblikal, kundi inimbento lamang po ng Iglesia Katolika ang Kwaresma sa Konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century or ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol noon at tapos na pong masulat ang buong tipan ng Biblia. Kaya napakadali pong maunawaan. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Totoo kaya itong sinasabi niya na noong ika-4 na siglo lang sa Council of Nicea nagsimula ang Lent o Kwaresma?
Totoo din ba na walang kinalaman ang mga apostol at ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika? Babalikan natin yung aklat na kanyang binasa. Ito po, The Question Box ni Bertrand Conway. Balikan natin yung page 442 at ibababa natin. Ganito po ang ating mababasa, isasalin ko po sa Tagalog. Noong mga panahon ng unang iglesia, ang pag-aayuno ay napaka-strikto na kailangang kumain ng isang beses sa isang araw na hindi pwedeng kainin hanggang alas 4. Yan po ang ating nabasa sa nasabing aklat, mga kababayan. Ibig sabihin, ang pag-aayuno ng mga unang Kristiyano na ginagawa naman talaga tuwing Kwaresma ay napaka-strikto pa kaysa sa ngayon, mga kababayan. At mababasa din natin sa aklat na Britannica Encyclopedia of World Religions na isinulat noong 2006 sa page 658. Ganito po ang ating mababasa. Isasalin ko na po sa Tagalog. Mula pa noong panahon ng mga apostol, ang panahon ng paghahanda at pag-aayuno ay ginaganap bago ang Pasko ng pagkabuhay. Ito ay panahon ng paghahanda ng mga kandidato para sa bautismo at panahon ng penitensya para sa makasalanan. Napakaliwanag, mga kababayan, ng ating binasang ito. Talagang ang Kwaresma ay ginaganap na ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano, mga kapatid. At tandaan po natin, sa 3 Gs ng Filipos, ganito naman ang sinasabi ni San Pablo. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kaniyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kaniyang kamatayan. Napakaliwanag po ng ating binasa, mga kababayan. Ito po ang indikasyon na noong unang panahon pa ng mga unang Kristiyano ay talagang sinasariwa po ng mga unang Kristiyano ang pagkamatay at pagkabuhay ng maguli ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ni Dan Omar Leibang, ang Kwaresma na ipinangingilin ng Iglesia Katolika bilang umano'y pag-aalaala sa kamatayan ng Panginoong Hesukristo ay hindi po biblikal, kundi inimbento lamang po ng Iglesia Katolika ang Kwaresma sa konsilyo ng Nicea noong taong 325. Sakop na po ito ng 4th century or ika-4 na siglo. Mga kaibigan, matagal na pong patay ang mga apostol noon at tapos na pong masulat ang buong tipan ng Biblia. Kaya napakadali pong maunawaan. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. Wala pong kinalaman ang mga apostol ni ang mga unang Kristiyano sa Kwaresma ng Iglesia Katolika Romana. palpak naman ang reading comprehension. Palpak kaya? Busted! Yan! Mali! Naku, hindi niya napatunayan yung claim niya. Palpak talaga. Paano pa ba papatunayan ni Dan Omar Leibang ang kanyang claim laban sa Kwaresma ng Iglesia Katolika? Ito, panoorin natin ang kanyang mga sasabihin. Inaamin po ba ng Iglesia Katolika Romana na ang Kwaresma ay hindi matatalunton o matitrace sa mga apostol? Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang The Externals of the Catholic Church. Ito ay isinulat naman po ng isang reberendong Katoliko na nagngangalang John F. Sullivan. Ganito ang kanyang sinasabi dito po sa page 209. Itutuloy natin ang pagbasa hanggang sa page 210. Ang kasaysayan ng Kwaresma, ang itinatagal ng panahong ito ng pagsisisi, penitensya, ay hindi laging magkakatulad sa iba't ibang kapanahunan ng kasaysayan ng Iglesia Katolika. Hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Mga kaibigan, sila po ang may pahayag niyan, hindi po kami. Ang sabi po nila, hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. Ay, grabe naman talaga itong si Dan Omar Leibang, ano?
Ayon po sa kanya, mga kababayan, inamin daw ng Aklat Katoliko na ang Kwaresma ay galing daw sa mga apostol at binasa yung The Externals of the Catholic Church ni John Sullivan sa page 209 hanggang 210, mga kapatid. Tanong, ito bang sinasabi niya ay totoo o hindi? Susuriin natin yan, mga kababayan. Para malaman natin kung totoo ang kanyang sinasabi, ay ipapakita ko po sa inyo ang aklat na kanyang ginamit. The Externals of the Catholic Church ni Reverend John Sullivan, D.D., na may nilobstat ni Arthur Scanlan at may imprimatur ni Francis Spellman. Isinulat po yan noong 1942. Sa page 141, ito po ang nakasulat at yan naman talagang nakalagay, mga kapatid. Nakikita nyo po sa screen. Pero, meron po silang iniwasan, mga kapatid. Alam nyo naman, si Dan Omar Leibag at ang mga kasama niyang mga ministro dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo ay may operation ... Ayan, nakikita nyo po sa screen, mga kababayan. Ano bang kanyang hindi binasa? Di, basahin natin, isasalin natin sa Tagalog, ganito po ang ating mababasa. Pero, alam natin na may nangyayaring pag-aayuno bago ang Pasko ng pagkabuhay mula pa ng mga unang panahon. Napakaliwanag talaga ng nakasulat, mga kababayan. Talagang ang Kwaresma, mga kapatid, ay ginaganap na ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano, mga kababayan. Kaya sa sinasabing ito ni Dan Omar Leibag, Mga kaibigan, sila po ang may pahayag niyan, hindi po kami. Ang sabi po nila, hindi natin tiyakang maimamatwid na ang Kwaresma ay matatalunton sa mga apostol. busted! Yan! Mali yan, mga kababayan. Nako, panluloko sa kapwa yan, mamumutol ng referensya. Putol-putol pa more, iwas-iwas pa more. Huli ka pa rin kay Kaburnok. Yan, mga kapatid, ano? Grabe talaga itong mga ministrong ito. Ayon po sa ating binasa kanina, ano? Ang Kwaresma ay preparasyon ng mga kandidato para sa bautismo, mga kapatid. Alam ninyo, mga kababayan, marami na pong mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo ang lumilipat. Ang ngayon ay Katoliko na, mga kababayan. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Talagang sila po ay nagpabautismo pagkatapos nilang malaman ang katotohanan tungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko. Kasi paninira yung alam ng mga taga-iglesia ni Cristo ni Manalo, kaya ngayon sila po ay ganap ng Katoliko, mga kababayan. Dahil marami na ang naliwanagan sa ating mga videos, dumarami na po ang lumilipat mula sa Iglesia ni Cristo ni Manalo patungong Iglesia Katolika, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters! Naku, putol-putol pa more talaga itong si Dan Omar Leibag. Kulang pa sa reading comprehension, palpak yung kanyang unawa. Naku, para lang makapanira talaga, gagawin ng kasinungalingan. Nakakahiya. Talaga. Naku, I am Catholic. I am